ay makikita po natin dyan yung privacy checkup. At kung makikita nyo po sa aking Facebook account ay available nga po ang pag-lock ng Facebook profile. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know! So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano nga ba i-private ang inyong Facebook account. Maiiwasan na ang mga stalkers at nagbivisit ng Facebook account mo na hindi mo naman kilala. Pero bago tayo magsimula, pasok, intro! Yes! Kapag naka-private po ang ating Facebook account, ay parang nakalock na rin po yung Facebook profile natin. Maiiwasan na natin ang mga stalkers at masisecure natin ang ating Facebook account. Ano pang hinihintay mo? Punta na tayo sa tutorial. Let's go! Kung hindi nga po available sa inyo ang pag-lock ng inyong Facebook profile, ay wag po kayong mag-alala. Tutulungan ko po kayo dyan. Mahalaga po kasi na ma-secured ang ating Facebook account para hindi ito makuha ng ibang tao or hindi ito ma-hack. At bago po tayo magsimula sa gagawin po natin ay just make sure lang po na updated ang inyong mga Facebook application sa Google Play Store. At kapag na-update nyo na po at okay na ay pwede na nating simulan. Ang unang step na kailangan nating gawin ay pumunta tayo sa menu. Kapag nandito na tayo sa menu ay scroll down lang po natin para hanapin natin yung settings and privacy. At dito naman po ay pindutin natin yung settings. Dito po sa may settings ay makikita po natin dyan yung privacy checkup. So lalabas lang po yan kapag updated po ang inyong mga Facebook application sa Google Play Store. At ngayon, pindutin na natin yung privacy checkup. At dito naman po sa may privacy checkup ay may 3 steps lang po tayong gagawin. Who can see what you share, how to keep your account secure, at how people can find you on Facebook. At simulan na po natin dito sa who can see what you share. Kasama po dito ang profile information, posts and stories at yung blocking. At pindutin lang natin yung continue na nasa baba. Dito po sa may email ay makikita po natin na dapat po naka-only me po yan. At para naman po sa birthday ay pwede pong piliin yung friends of friends. Basta hindi lang po naka-public. At para naman po dito sa audience natin sa friends and following ay pindutin lang po natin yung friends. Ibig sabihin po nito yung mga friends lang po natin yung pwedeng makakita ng listahan ng mga fina-follow po natin. After po nyan ay pindutin lang natin yung next na nasa baba. At ngayon naman po iset po natin yung posts and stories po natin. Para naman po dito sa my future post ay kailangan iset po natin to as friends. Para sa mga susunod nating post ay sila lang po yung makakita. Yung mga friends lang po natin. So just make sure lang po na hindi po ito nakapublic. At para naman dito sa my day natin or story natin ay friends rin po yung piliin natin. Basta ang tandaan, huwag lang po nakapublic. At kung gusto mo na automatic ma-share na rin sa Instagram account mo yung pinopost mo sa story or my day mo, ay pwede mong i-turn on yung nasa baba na may nakalagay na always share to Instagram. And after po nyan, ay pindutin lang po natin yung next na nasa baba. At dito naman po ngayon sa may blocking ay pwede nating makita lahat ng Facebook user na binlock po natin. Pindutin lang po natin yung see your blacklist at lalabas na po lahat dyan. At in case lang naman na may gusto kang i-block ay pindutin mo lang yung add to blacklist. And after po nyan ay pindutin lang natin yung next na nasa baba. You are all set. Okay na po tayo pagdating sa profile information, posts and stories at blocking. Pindutin lang natin yung review another topic na nasa baba. At para naman po sa second step natin ay pindutin lang po natin yung how to keep your account secure. Maganda po yung settings na ito dahil pwede nating i-turn on yung login alerts, kung okay nga ba yung Facebook password natin at kung na-turn on natin yung 2-factor authentication. At click lang natin yung continue na nasa baba. Dito po sa may turn on alerts or login alerts ay maganda na ma-turn on po natin yung Facebook notification at email notification. Unang-una sa Facebook notification. Kapag tinurn on po natin yan ay manonotify po tayo kung may ibang tao na nagtatry na mag-open or mang-hack ng Facebook account natin. Lalo na sa mga device and location na hindi naman recognized ni Facebook. To give you an example, may kita nyo po dyan sa screen ninyo yung example na pwede nyong ma-receive at makita na notification kapag may nagtatry na mag-open at mag-access ng Facebook account ninyo. So ganyan po yung lalabas. At parehas lang rin po dito sa may email notification ay dapat naka-turn on po ito. Makikita nyo po dyan sa screen yung example ng notification alert kapag may nagtatry na mag-open ng Facebook account mo. At kapag okay na po ay pindutin lang natin yung next na nasa baba. At dito naman tayo sa password natin. Is your password private? So in case lang naman po na gusto mong baguhin at i-update yung Facebook password mo ay pwedeng-pwede po yan. Pindutin mo lang po yung change password para makapagpalit ka. Pero kung okay naman na yung Facebook password mo ay pwede mong pindutin yung skip na nasa baba. At ngayon, proceed naman tayo dito sa may 2-factor authentication. Actually, gustong-gusto ko yung security feature na ito dahil secured talaga yung Facebook account natin kapag naka-turn on po ito.
Ibig sabihin, kapag naka-turn on po yung two-factor authentication, kinakailangan po muna ng login code bago nila mabuksan yung Facebook account natin. At pindutin lang po yung get started para ma-turn on at kapag okay na, you are all set. Okay na po yung password natin, na-turn on na po natin yung login alerts at yung two-factor authentication. Pindutin naman po natin yung review another topic na nasa baba. And for the final step na gagawin po natin ay pindutin lang po natin yung how people can find you on Facebook. Dito ay pag-uusapan po natin yung friend request, phone number and email at yung search engines. At kapag okay na po ay pindutin natin yung continue na nasa baba. At dito naman po sa may who can send you friend request, nakaset po yan as everyone na hindi po dapat ganyan. Mas maganda na iset po natin yan as friends of friends para hindi po lahat ay pwede tayong mai-add. Yung may mutual friends lang po. And after po natin maset yan ay pindutin lang po natin yung next na nasa baba. At dito naman po sa may phone number and email ay nakaset na naman po yan as everyone. So kailangan po natin baguhin yan. So instead of everyone, iset po natin yan as friends of friends, friends or only me. Depende po yan sa inyo. Basta hindi lang po everyone. So dito sinet ko po yan as friends, parehas po yung phone number and email. At pindutin lang natin yung next na nasa baba. At para naman po dito sa may search engines ay just make sure lang po na naka-turn off po ito. Huwag nyo pong ito-turn on. Bakit nga ba? Ibig sabihin po kasi ay possible na ma-search po kasi yung Facebook account natin outside of Facebook platform. After po nyan ay pindutin lang po natin yung next na nasa baba. You are all set. Okay na po yung friend request, phone number and email at yung search engines. After po nyan ay pindutin lang po natin yung review another topic na nasa baba. And finally, okay na po at na-secured na natin ang ating Facebook account. Naka-private na po ito. Secured na rin po pati ang mga information na share natin sa ating Facebook account. At kung makikita nyo po sa aking Facebook account ay available nga po ang pag-lock ng Facebook profile. At sana nga po ay magkaroon ng panibagong update dito si Meta. Mas maganda kasi yung feature na ito dahil mas secured ang ating Facebook account. At ganun lang po kasimple at kabilis kung paano nga ba i-private ang isang Facebook account. Just take note lang po na before nyo gawin yung tutorial na to ay just make sure na updated po yung Facebook application ninyo. Mas maganda na magawa po natin yung step na to para ma-secure natin yung Facebook account natin. Malaking tulong sa account natin lalo na yung pag-turn on ng two-factor authentication. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ko pong bago natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. And also, pwede mo ring i-like and follow yung Facebook account natin na makikita mo dito. At syempre, kung bago ka lang at napadaan ka dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede kang mag-subscribe at pinutin ang maywagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, and subscribe. Peace! One love!